So what is up guys? Welcome to my channel, no? Samahan niyo ako ngayon, maglilinis tayo ng MTO3. Yan. So kung mapapansin niyo, napakadumi na ng MTO3 natin, no? Yan. Tingnan niyo naman yan. Yan. Kasi umulan yesterday, no? And nandun tayo sa Taytay Rizal. So hindi inaasahang pagkakataon, inabutan tayo ng ulan, no? Kaya, ayan. Napansin nyo, napakadumi. Tingnan mo naman yung dumi yan. So, tara, linisin natin to ngayon. Okay, syempre, kukuha muna tayo ng pressure washer, no? Yan. So, tara, simulan na natin maglinis, no? Yun, nga pala sa mga nagtatanong kung ano yung gamit ko na panglinis, gamit natin ay Lotus na 1400X na pressure washer, no? Pakalakas na to, guys. Okay. Then, plug natin ko sa outlet. Since may foam wash na tayo nung nakaraan, ito, sasali na lang natin siya, no? Kasi, last time, ito, nasira na siya, hindi na siya nagbubuga ng maayos. Kaya, we decided na bumili na tayo ng replacement, no? Yung ganito palang transparent, usually tumatagal lang to ng 1 taon, no? Kaya bumili tayo ng ganito, no? Yung para siyang insecticide. Kasi mas matibay siya, guys. Bumili ng ganyan yung mother ko. Until now, buhay pa rin. Eh ito, last year ko lang binili ito eh. Tapos sira na agad yung pump niya. Kaya I decided, ito na lang yung bibili natin. Alright, let's go. First things first, kailangan muna natin siyang babaran ng sabon, no? Ng foam. Para mamaya, kapag pressure washer natin siya ng unang buga, mas madaling matanggal yung mga stains and also yung mga putik-putik, no? Okay. So, ito yun, no? Yan, mas ma-foamy siya. Oh. Yan. Mas madali kang maglinis pagka ganito. Yan. Hindi kasi foamy masyado yung nabili nating nabili nating car shampoo eh. Or hindi lang masyado concentrated yung nailagay nating formula, no? Parang mas lamang yata yung tubig na nailagay ko. Yung ratio pala nung nailagay nating car shampoo, no? Yan. Okay. So, makikita nyo, nagdi-drip na agad yung no? Tignan natin. Makikita nyo, nagdi-drip siya. Yan. Makikita nyo, nagdi-drip na. Okay. Yan, no? Okay. So, change tayo ng POV. Ayan. Makikita nyo, nagdi-drip yung mga dumi-dumi dyan, no? Alright. Okay. Dito naman sa part na to. Sa lahat yan, mamaya bubugahan natin yan. No? Nakikita mo yan, no? Hindi mo kakalimutan yan, yung ilalim-ilalim yan. No? Make sure na yung buga ng pressure washer, no? Baka kasi mamaya i-adjust mo dun sa pinaka malakas na buga niya. Yung pinaka pag mas maliit, mas malakas yung buga ng pressure washer. So, yung mas maliit na yun, may tendency na makatanggal yan ng pintura ng motor natin. Kaya make sure na i-adjust nyo yung pressure ng washer. Okay? So, pa-counterclockwise lang para yung buga niya, yung spread na buga niya. Mas maganda yung spread na buga niya, no? Kasi mas safe siya sa motor natin. And wag mo siyang itututok masyado, no? Especially dun sa mga may electronics like mga panel, like water tank. Wag kasi baka mapasukan niya ng tubig, no? Yari ka dyan. Pag bukas mo ng motor, magche-check engine, no? Yun ang iniiwasan natin. Yun ang iniiwasan natin, no?
mapapansin nyo, medyo nilalayo ko yung nozzle ng ating sprayer, no? Para yung buga niya, controlled pa rin. Tapos mas hindi makadamage dun sa ating unit, no? Okay, medyo masikip yung garahe natin. Hopefully, in the near future, no, mapalakihan natin to, no? Kaya makabili tayo ng unit na may mas malaking garahe. Hindi nyo kakalimutan yung ilalim, syempre. Kasi nandyan yung dumi, no? Diyan nagsisingit-singit yung mga dumi. Nga pala guys, dahan-dahan lang tumbugan yung tambucho. Though meron yung meron yung butas, huwag mong pa rin bugan kasi baka mamaya, yung direktang ilalagay yung nozzle, huwag ganun. baka mamaya pumasok yun sa makina, di ba? Ayan, okay, so we're done on the first phase pa lang, no? Which is, yun nga, sabunan mo ng konti para yung matitigas na debris ng mga putek ay madaling matanggal. So, second phase na tayo. Okay. First phase, sasabunan mo, tapos cleanse mo ng konti. Then, proceed ulit tayo sa paglalagay ng second coating ng sabon. Second coating ng sabon. Ayan, push mo lang siya, no? So, dito sa phase na to, i-coat mo siya ulit ng sabon, tapos, kikis-kisin mo na siya, no? Doon mo na yun, iisa-isahin yung talagang maduduming part, no? Para at least matanggal siya, malinis talaga yung unit, no? Ganyan po kabusising maglinis ng MTO3. Hindi lang basta dadalhin mo siya dun sa shop na or dun sa mga easy machine, easy car wash na maghuhulog ka lang tapos may sabon ng lalabas. Yun pang scooter lang kasi yun eh. Or kung gusto mo naman na mabilis ang paglilinis, yun, pwede yun. Ma-advise ko yun. Pero kung gusto mong detailed talaga yung car wash mo at walang mga dumi matitira, linisin mo nang ikaw mismo yung maglilinis. Yun talaga yung kagandahan kapag may gamit ka, no, guys. Ma-detailed mo nang ikaw mismo yung makakakontrol kung ano yung malilinis mo sa hindi, no? Kasi kung iba yung magdi-detail dito, although may mga detail shop na talagang lalagyan pa nila ng ceramic, pero syempre gagastos ka pa dun. Ito, magkano lang yung gastos ko dito. Syempre bumili ako ng pang isang buwan na, hindi to sponsored guys. Okay, yung gwapo na foam cleaner, no? Na foam shampoo. Okay, yun yung gamit natin. Kasi maganda naman din siya. Tsaka may wax na siya pagtapos mo, hindi mo na kailangan i-wax pa ulit. Pero kung gusto mo talagang sobrang linis, pwede mo siyang i-wax. Sa akin kasi tutuyuin ko na yan, tapos okay na. Yan, para at least, ma-detail yung ating paglilinis ng motor na. Doon sa fairings natin, ang ginagamit ko itong malambot na to para iwas gasgas siya, no? Ito. Yan. Yung malambot na yan, iwas gasgas siya, tapos madaling tanggalin yung mga dumi. Kasi hindi naman siya ganun kalaki, at kasya naman siya sa sulok-sulok. Especially sa tangke niya, no? Ito pang outer fairings lang to. Kasi hindi to magkakasya dun sa loob, dun sa medyo sa ilalim niya. So gagamit ka talaga ng brush para matanggal mo siya. Lalabas natin to mamaya kasi yung isa naman yung lilinisin natin. Yung MT-15 naman. Kasi ganun ako eh. Pag kinarwash ko yung isa, ikakarwash ko rin yung isa pa. Para hindi magtampo. Hindi magtampo yan yung tao. Oo, pag inalagaan mo kasi yung motor guys, sa alagaan ka rin yan. Hindi ka niyan nahahayaang mabangga, no? Kasi alam niyang ingat na ingat ka dun sa motor, no? Hindi ka niya nahahayaang sumemplang, hindi ka hayaan niyang bumangga. Also, bago ka umalis ng bahay, make sure na magdadasal ka talaga, no? Ganun lang ginagawa ko. And sa awa naman ng Diyos, hindi pa ako nababangga simula nung 2022. 2022 ba to? 2023. Yan, kasi kinuha ko yung unit end ng 2022 eh. Dito sa MTO3. Hindi pa tayo nababangga dito sa MTO3. At wag naman sana. Kasi mas napakamahal ng pyesa nito guys.
Ito palang headlight na to, baka umabot na ng 40,000. Telescopic fork pa, diba? Itong upside down fork na gamit natin, no? Napakamahal ng parts. Kaya, kung ikaw, may-ari ka nito, hindi naman masamang magwaswas, pero make sure na kapag gagawin mo yun, nasa safe space ka, no? Nandun ka sa talagang wala masyadong tao or open yung kalsada, no? Kasi kung hindi, at biglang may tumawid na aso, swerte mo kung di mo tatamaan. Pero kapag tinamaan mo, change all ka talaga yan. Imbis na uuwi ka sa bahay, no? Ng buo at wala kang gastos. Ang ending mo, wala na. Change all. Ipon ka ulit, imbis na nakabili ka na ng another na motor, di ba? Dito naman tayo sa part ng alalim ng engine kasi ito yung madalas na matalsikan ng putik, no? Though meron na tayo ditong mudguard, in-extend ko yan. Kita-kita niyo naman. Binutas ko na talaga to. Kasi maganda naman. Pwede naman palitan. Mura lang naman ito. Nasa 1.2 lang yata itong fender na to sa Yamaha. Or kay Homer Motorcycle Parts. Napakadaling mag-order doon. Mura lang to. Kaya okay lang kahit butasan mo yan. Ang problema dyan. Papalitan mo naman yun. So, aside from the car shampoo, no? Pwede ka rin gumamit ng degreaser. Eto. Okay. Reverse na degreaser, no? Kasi medyo maganda rin yung reverse na degreaser. Nakakatanggal din siya at effective din siya. Ayan. So, kuskusin natin yan. Yan kasi madumi yan eh. Talagang legit na madumi yan guys. Kaya kailangan mong thoroughly linisin to. Siyang linisin. Lalo na to. May mga sumisiksik na dumi yan dyan sa ano niya. Sa rectifier niya, no. Siyempre, huwag mong kakalimutan, linisan mo rin yung shocks. Ilalim ng shocks. Kahit na hindi yan tinatamaan ng dumi, siyempre, tatalsik pa rin ng dumi dyan. Kahit sa ayaw at sa gusto mo. And kung hindi naman siya matalsikan ng dumi, yung alikabok, no? Yun pa rin naman yung iiwasan natin, guys. Yung alikabok. So, i-rinse naman natin siya. Chain maintenance tayo guys. Alright, so simulan natin sa paglilinis ng chain. Bugaan mo lang siya ng degreaser guys. Paikot, degreaser lang. Ayan, degreaser lang muna bago mo siya bugahan nung Aeropack na chain cleaner. No? Kasi mabilis maubos yun guys eh. Nagamit ko nga pala usually na panglinis. Ito, CVT cleaner na Aeropack, no? Mas mura kasi to, tapos mas mabilis mo makikita yung effect kapag ni-spray mo siya sa motor mo. Babad mo lang siya mga 5 to 10 minutes. Tapos okay na yan, no? Siyempre kakalasin din natin tong
takip niyang chain natin. Yung sprocket natin sa harap. No? Only way to remove this is also a... Hindi siya masyadong mahigpit guys kasi higpitan mo yan ng todo. May tendency na mahirapan kang tanggalin. Ito nga, diba? Hand tight lang to pero hirap na hirap pa rin ako tanggalin. Yan, kitang-kita nyo. Oh, ang dumi oh. Ito ba to? Napakadumi guys. Diba? Yan ang yan ang downside kapag dumaan ka sa putik or sa dumi. Ayan, so makikita mo yan. Napakadumi yan guys. Ayan, so zoom natin guys. Ayan, napakadumi yan guys. Makikita mo. Napakadumi yan, no? So, kailangan natin yung spray yan. Siyempre, pag spray mo, dapat kukuskusin mo rin siya. Kasi kung spray lang, that's useless. Hindi matatanggal yung hindi matatanggal yung mga debris na nandyan sa loob. Okay? Yung mga natuyong yung mga natuyong dahan-dahan lang guys kasi may sensor dyan. Ito, nakita niyo yan. Sensor yan guys. Yan, pag bula dyan hanggang dito, sensor yan. So, dahan-dahan lang. Okay na. Dahan-dahan lang guys. Malapag talaga ito. Ito yung dati ko nung mabilis na siyang maubos kasi pangatlong linis ko na ito. No? Ay, maubos na siya. So, let's proceed to the other one. Sprayan natin ng konti para matanggal yung ayan, degreaser din to guys yung rain na degreaser kasi matatanggal